Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. Sa video naman po na ito, mag-unbox po tayo ng iPhone 15 Pro Max na kung saan binili ko siya fully paid in cash. Joke lang, no? Kaya naman kung interesado ka na malaman, no, kung worth it ba ang bumili nito or mag-upgrade, panoorin mo na buo ang video na ito, okay? Pero bago natin to talaga i-unbox, no, wala nang cut-cut to, is introduction muna tayo, no? So, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader. So, isa tayong incoming third-year finance student, but I am also a content creator, business owner, a global trader, and investor across different financial markets, no? So, tayo po gumagawa ng mga contents about business, finance, and economics. So, mag-subscribe ka na, mag-like ka na, and share mo na yung videos para makatulong din po, no, sa ibang tao, no? So, keep also the notification bell button para lagi kang updated sa mga contents na ilalabas po natin. Ayos? So, unang-una muna mga ka-traders, no, disclaimer na talagang hindi ito sponsored, no? Gusto ko lang talagang i-review ito, magbigay ng insights and opinion, at syempre, magbigay sa inyo ng mga personal finance lesson, no? Katulad ng pagbili nito, kung worth it ba na bumili ng mamahali ng mga gadgets, no? Particularly, itong iPhone. Alright? So, unang-una muna mga ka-traders, no? Bakit ba ako bumili nito? Dahil, syempre, sa nature of work natin, no? Talagang kailangan siya kung ikaw ay business person, kung ikaw din ay isang content creator or vlogger, nag-a-aspire ka talaga ng mga ganitong cellphone, so okay naman siya, no? Dahil bakit, no? May balik naman sa yan at magagamit mo for the effectivity and efficiency of your particular work. Okay? So, kaya ko siya binili. Okay? So, i-unbox na natin without further ado. Okay? So, ayan nga pala siya. Syempre, hindi na ito yung original unboxing dahil syempre, pag bumibili ka kahit sa ang store or authorized store, hindi na siya talaga kumbaga naka-sealed siya, pero sa video na ganyan, hindi na naka-sealed, no? So, unbox na lang natin. Ayun yung nakasulat po. Okay, ngayon lang ata ako. Okay, so syempre, hindi na siya original na unboxing, no? So, ayan siya. Ayan po, oh. No? At natural titanium. So, syempre, na-unbox ko na siya actually. Second unboxing na lang ito, no? So, itabi muna natin yung phone, baka malaglag. May pre-case na rin ito and naka-tempered glass na, no? Pero ano ba yung nasa loob? Syempre naman is yung Type-C cord na siya, okay? Sa video na ito, hindi tayo magiging tech review, pero i-ano na lang natin yung purpose, no? Yung pinaka-in-upgrade nung iPhone 15 Pro Max. Ayan po, no? Binigyan lang tayo ng cord na Type-C. Pero ako po, eto, may ginagamit na akong Type-C cord. Etong nasa MacBook ko, which is pareho na silang Type-C, which is okay din naman yan. Merong mga manual, and then meron tayong ditong SIM ejector, at nandito rin sa loob yung sticker, no? Pero, dyan na yan. Hindi talaga tayo nakafocus sa mismong unboxing, no? So, ang ganda ng box niya, guys. No? Mas manipis. Yan. So, ngayon, ito yung libreng case. Yan. And then, ito na yung mismong phone. No, pakita muna natin. Ayan. Siyempre, nakasarado ba? Naka-turn off. Ayan. Diba? Kung mapapansin nyo po, yung bezels niya is lumiit na rin. No? At yung pinaka mismo, di ko alam tawag doon, pasensya na. Yung line is hindi na ganong katik, no? So, buksan na natin. Ayan po, no? Itatry din natin itong camera nito. Ayan. Bukas na. Ilang seconds yan, guys. Bilangan nyo, ha. So, ilang seconds bago magbukas. Kasi sa mga iPhone 11, 12, medyo matagal pa. Dito, kung mapapansin nyo, parang pagkaganyan ko, mga konting seconds nang bukas na agad. Ayan, diba? So, mapapansin nyo po dito is, hindi na rin siya gaanong, yung bezels niya is lumiit na rin talaga. Ayan, yung outline niya. Tama ba yun? So, kaya naman, ito, ang in-upgrade talaga nito from the previous iPhones, no? Is para sa akin, I think worth it naman siya kung ikaw ay nasa iPhone 12 or 13. Pero pag 14, hindi siya sobrang worth it, no? Na magpalit ka agad or to upgrade, no? Dahil halos same lang naman. May dynamic island. Ang mga nabago lang is yung mga action mode, and at the same time, yung titanium body. And sa camera naman, yung video is the zooming capability talaga, no? So, ayan, guys. No?
So, hindi worth it mag-upgrade para sa akin kung nasa 14 Pro Max ka pa. Pero, kung may pera ka naman, na-enjoy mo naman, so, okay lang din naman na bumili ka. Ayan, no? So, na-downloadan ko na siya ng mga apps actually. So, kaya naman, siguro ang inaabangan ninyo is yung tinatawag natin na camera or video capability nito, no? Which is, para sa kasunod nitong video nito, ayan mismo, dito sa clip na to, susunod natin yung clip netong camera neto. Okay, so bumili tayo neto dahil na-appreciate natin syempre yung upgrade, no? Sa Samsung kasi na quality ng zoom, talagang parang etong iPhone 15 Pro Max is sumasabay doon, no, sa capability ng zoom, 'di ba? Parang sumasabay na siya. Dati ang panalong-panalo sa zoom is yung Samsung, 'di ba? Pero ito, ang in-upgrade nila sa iPhone 15 Pro Max is itong zooming capability ng camera niya. Ayan po, no? So, ayan. Kung mapapansin ninyo, ang linaw talaga ng camera niya, no? Pero, i-play na lang natin yan dito para nang sa gayon, extra clip din. Okay? So, ito yung case niya pala, guys. Ayan. Clear case yung binigay sa atin. Okay? So, itatry natin siya and at the same time, yan, dito natin tatapusin yung clip na yan dito, sa video na to. Okay? Let's go. So ito na nga guys, ang iPhone 15 Pro Max na ginagamit natin ngayon pang record, including also the audio and video quality ay mapapakinggan at mapapanood nyo na rin po as well, no? So hindi ko po yan i-edit talaga dahil gusto kong mapakita at mapakinggan nyo yung raw footage, no, and audio quality nitong smartphone na ito. So parting words na lang po, no? Ito bang binili natin na to, no? Worth it ba siya talaga? Is it an asset or liability? Para sa akin po, worth it, no? Bakit? Dahil hindi ko naman siya gagamitin lang pang social media or pang games, no? Kundi pang trabaho po talaga, no? For efficiency ng aking work, no? Ng mga ginagawa ko, including the business side, the professional side, and also the efficiency of editing my contents as well, no? The full perspective of content creation. Yan po, magagamit ko dyan, no? Syempre, hindi siya worth it kung ipapanglaro mo lang or ipapang scroll mo lang sa social media, no? So, hindi po natin recommended yun. Pero kung talagang may allocation ka naman, may budget ka at talaga magagamit mo ng pangmatagalan na para sulit, no? Is worth it siya, no? Although it is depreciating, it is the significance of the efficiency, no? Kapag ka in-acquire mo yung kahit anong bagay na yon. Okay? Kaya para sa akin, worth it siya, no? Asset siya para sa akin, no? Kasi it allows you to get more money, while a liability, it incurs you more cost. Okay? So, kaya naman mga ka-traders, no, gusto ko na lang magpasalamat po sa inyo para nang sa gayon, syempre is ma-acknowledge natin, no, yung pagsuporta ng ating mga taga-subaybay, taga-sunod, no, is papasalamat tayo sa family ko, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, at lalong-lalo na kay Lord, no, na nagbigay ng platform and ability sa akin to earn, also to share valuable insights to our fellow Filipinos, and also to help other people, no? So kaya yun mga ka-traders, no, hindi masyadong tech review ito, kundi it's more on the functionality and usage, and then definitely the overall perspective ng pagbili ng mga gantong kamahal na bagay, no? So kayo mga ka-traders, no, bibili ba kayo nito? Mag-upgrade ba kayo? Kung kayo nasa iPhone 14 Pro Max, hindi naman super laki ng upgrade, no? Maybe antayin nyo yung mga next pang ilo-launch, no? Pero kapag alam nyo yon, may budget naman talaga kayo at gustong-gusto nyo talaga sa puso nyo at magagamit nyo, then, no, so be it, no, bilhin nyo yan. So kaya yun lang mga ka-traders, once again, hindi ako magkakaroon ng ganito kung hindi dahil sa inyo, sa lahat ng taong tumulong sa akin, especially sa taas, no. So yun lang muna, ito na yung quality, no. Asahan nyo na ito yung gagamitin natin mga pang-content sa paggawa natin mga videos, no, and then definitely marami pa tayong contents, no, na gagawin at abangan, syempre naman para yan sa mga ka-traders natin, no. Ayan, binabalik ko lang din dito sa content creation yung mga naiipon natin, yung mga income natin para nang sa ganyan, syempre merong cash flow na tinatawag, no, at nag-grow din tayo. Okay, so yun lamang po, marami pa haba ng mga contents. This is the Estudyante Trader. Subscribe for more, follow for more, and I'd like to I am glad to help Filipinos and to give value to all of you guys, no. So yun lamang po, the Estudyante Trader here. See you on my next vlog. Bye bye po.